Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Kung sinasabi mo, Velasco, na ikaw talaga ay close kay Mayor Sara Duterte, naalala mo nung October 8, 2018, si Mayor Sara Duterte mismo nagsabi na tanggalin ang Makabayan Block sa lower house. Kung sinasabi mo na ikaw ay dikit dyan kay Mayor Sara Duterte, patunayan mo ngayon. Sumunod ka sa sinabi niya. Tanggalin mo yung Makabayan Block sa lower house. Hindi nga sabi ko nga, sige, medyo baka mahirap naman yan. Medyo, siyempre, binoto ng bayan yan, sasabihin mo. O sige, wag mo naman lang ipagtanggol. Ikondena mo naman. Yung mismong sinasabi mong malapit sa'yo, kinukundina Tahasang kinukundina Makabayan Block. Bakit ikaw hindi mo kayang kundinahin? Akala ko ba close ka kay Mayor Sara Duterte, Velasco? Ayan ang sinabi ni Mayor Sara Duterte. Tanggalin ang expel yung mga Makabayan Block. Dikit-dikit ka kay Sara Duterte, ayaw mo sundin yung sinasabi niya? O ginamit mo lang siya para maging speaker ka? Yung totoo. Ito hindi na to biro Ikaw na speaker dyan. Wala nang papalit sa'yo, ikaw na. Gawin mo naman yung trabaho mo, Brad. Lagi mong pinagmamalaki, dikit ka sa pamilya Duterte. Patunayan mo ngayon. Ito sinasabi ng pamilya Duterte. Sino ang nagbuo at ang pinaka-top ng NTF-ELCAC na kumukundina dito sa Makabayan Block na ito? Si Pangulong Duterte. Sino nagsabi na tanggalin ang Makabayan Block? Si Mayor Sara Duterte. Ngayon sasabihin mo close ka sa kanila pero hindi ibang ginagawa mo? Ibang sinasabi mo at ibang galaw mo. Ano ka ba talaga, Velasco? Ginamit mo lang ba itong mga Duterte para maging speaker ka? O susunod ka sa kanila? Makinig ka naman, Velasco. O isa ka lang ding walang yakballs. Pasensya na pasensya na mga banateros Nag-iinit ho ulo ko kasi nakakilala ko itong mga ito Naalala nyo, in-interview pa namin sa DWIC yung mga kabataang ginahasa itong mga NPA, itong mga lumad. Umiiyak pa yung isa dun. Bakit? Habang yung isa, yung babae na na-interview namin habang siya nagsasalita, nandito sa Maynila ipinaglalaban yung lumad, namatay yung kanyang magulang. Naalala nyo yun? Lumalaban siya, and yet yung magulang niya kailangan siya. Pero dahil para ipaglaban ang mga umaapi sa kanila. Tapos this time ito naman, isang dato naman na lumaban din sa NPA, ngayon pinatay ng NPA. Ay nako, Velasco, ewan ko ba sa'yo? Itong hamon na ito, baka pwede nating hamunin si Velasco din. Ikondina mo nga ito. Come out in the open. Condemn. Bakit? Bakit ka nagpipigil? Ikinahihiya mong ikondina ang mga karahasang pumapatay ng kabataan at nagwawasak ng pamilya? Ikinakahiya nyo ang pag-condemn si Sarate, sa si isang Cardena, organisasyon na CPP, NPA, NDF na gumagamit ng panlilinlang sa recruitment only to find out later on ang mga kabataan na nare-recruit na mamatay sa mga battle zone sa CPP, NPA, NDF, guerrilla zone and guerrilla base. Ikinahihiya nyong gawin yan? Ikinahihiya nyong kondinahin ang pagpatay kina Dato Jomar Bocales, ang pagpatay sa mga inosenteng mga IP leaders na ang kasalanan ay nakipagtulungan sa gobyerno para dalhin ang kasaganaan, kapayapaan at mga proyekto sa lugar ng mga indigenous people sa Mindanao, and yet pinapatay ng CPP, NPA, NDF in cold blood, in public eye, even at the face of their children and their wives, and yet you cannot condemn? Ako ang kukondinahin nyo, kami? So ito nga sabi ko nga hamon ko na lang wag na natin paikot-ikutin. Hamunin natin. Sabihin nyo lang itong NPA demonyo. Itong NPA mamamatay tao. Sige nga, wag na yung Marxist, Lenin. Lalim. Ito na lang, sabihin mo na lang, yung NPA mamamatay tao yan. Hindi nyo kayang sabihin yan, kayong mga Makabayan Block. Na kahit totoo naman, itong mga NPA pinapatay yung mga sundalo natin.
Ito mga NPA, pinapatay yung mga kababayan natin pag nakipagtulungan sa gobyerno. Oh. Sige nga, ano pa ginawa ninyo? Ito mismo si Joma, kino-congratulate niya yung mga NPA na nakapatay na sundalo. Oh. Tapos sasabihin nyo, nadadatag nyo kami. Mga baliw. Pasok. Ang i-ostracize nyo, kami bang kalaban nyo? Para kanino kayo? Kami bang kalaban nyo? Yung mga nare-rape na mga kasama. Sa Samar ngayon, 2. O mga, may nandito rin mamaya. Kung kaya, wag ko man nang ituro kung saan yan. Baka it's very sensitive. Hindi ko alam kung pwedeng talakayin dito kaagad. Yes. Kinundina nyo ba ang 3,000 plus na pinatay ng mga dati nating kasama? Kinundina nyo? Para ipanawagan na tama na CPP and PNDF na dadamay kami sa inyo. Itigil nyo ng pag-ambush sa mga inosenteng sibilyan. Itigil nyo ng pagpatay. Itigil nyo na ang paghuthut ng pondo sa pangungutong ng CPP and PNDF sa Globe, sa Smart, sa mga kontraktor na malalaki. Ayan. Kinukundina nyo ito? Hindi. Do you condemn them? No. Bakit ayaw nyong gawin? Pangalawa, kung yun pala na ayaw yun ng red tagging, quote-unquote, which is your own invention, our own invention, when we were there, bakit hindi kayo sumama sa government? Makipagtulungan sa efforts ng government. Not to leak the A of the government, but to support good initiatives of the government. To transform and reform the government by delivering good services, good governance, and serving the people away from violence, away from creating orphans and widows. Yun ang sinasabi ko noon pa di ba? Sinasabi ko noon, ito kung gusto mo ng pagbabago sa bayan mo, sarili mo unahin mo, pamilya mo unahin mo, maging matalino ka, pumasok ka sa gobyerno at maging tuwid ka. Yan, ito ang sinasabi. Ito, kung meron silang Leninist, meron silang Marxist, meron silang Banateris. Ito yung Banateris. Ano yun? Mag-aral ka na mabuti. Pag-aral mo, pumasok ka sa gobyerno, waging isa kang huwarang government employee. Isa kang maging tuwid na isang opisyal. Yan ang tunay na pagbabago. Yan ang tunay na pagmamahal sa bayan. Hindi yung papasok ka dyan, makikipagpatayan ka. Ano mapapala mo dyan? 52 years na kayo, may nagawa ka ba kayo maayos sa bayan? Wala! Kaya tandaan nyo yan, Banaterisim. Banateritism. O ano man tawag dyan. Ay, sandali. DIY Harry. Sabi nito, sandali lang Basahin natin. Mga anak ko nag-aaral sa FEU pero pag meron nag-recruit sa mga anak ko, bubutasin ko ng Israel na gamit ko. Ay, wag ganon. Iba yung Israel na yan. Malupitan yung Israel na yan. Ako din, yan ang gamit ko, Israel. Sige. Pasok. Dami mo daldal, And widowers. Okay. Diba? Malinaw, ibang agenda nyo. Banaterist, okay? So, sino nang makikisali sa akin na bilang magtayo ng Banaterist? Ano yun? Pagbabago sa sarili, mahalin ang pamilya, mag-aral na mabuti, pumasok sa gobyerno at baguhin ang bayan. Yan ang Banaterist. Galit kayo sa akin, galit kayo sa amin dahil lumabas kami? Speaker Lord Alan Velasco. Ayan na. Ito gusto ko Gusto kong tumalong kanina nung napakinggan ko ito I request and we request, let's suspend the rules. Yan. In Congress. We will face them. Yan. Suspend the rules. Bakit to? Kasi baka mamaya pag sumagot sila, bigla silang siyempre, ayon sa batas ng Kamara yan, pwede silang ma-contempt. Makulong sila dyan sa Kamara at mamaya may mangyari. Kaya sabi nito, suspend the rules. Haharap kami dyan. Face to face without parliamentary restrictions. And let us speak before the nation through your Congress. Through our Congress. Ayan. It's not their Congress after all. After all. Nandyan lang sila para kumuha ng pondo, Yon! sweldo, Yon! access sa proyekto at makapagpropaganda, makapag-submit ng resolution, pahirapan ang budget ng military, ng police, ng PCOO, lahat ng government agencies that support the national initiative to bring on the whole of nation and whole of government participation to put a decisive end to communist insurgency. Lahat ng government agencies pinapahirapan nila sa budget hearing. And because of that, nagagamit nila ang objective na yan. Kita mo dito ako busit na busit. Pera nating taong bayan ang ginagamit nila para pondohan itong organisasyon na nagpapabagsak sa ating bayan. Isipin mo yun
pera natin ang ginagamit nila para pabagsakin ng gobyerno natin. Anong ginagawa nila? Dinedelay nila yung budget ng mga kumokontra sa kanila. Tapos sasabihin nila, si Pangulong Duterte pang diktador. Ano pa? Ayaw nilang matuloy yung mga gandang ginagawa ng gobyerno. Bakit? Makakarating ng tulong ng gobyerno sa taong bayan eh. Wala na silang propaganda. Gusto nila laging kahirapan, kaguluhan. Tapos itong Velasco na to, susuportahan pa. Pambira ka, Velasco. Infiltrate Congress by sabotaging and creating wedge and rift within Congress and all politicians and get the funds. Hindi ko alam kung tama ako, Speaker Velasco, sir. Every congressman, congresswoman, tumatanggap yan ng 68 million na budget every year. That's not PDAF. It is a budget for your consultants, office, sahod, at iba pa. You can just imagine, mga kababayan ko, you can just imagine why the president right now is so serious to put an end. Saan ka nakakita? Only in the Philippines na ang mga Communist Party kadre na nagkukunwari at nagsisinungaling na nakaupo sa loob ng Kongreso, 6 sila. Pangangalanan ko isa-isa. Si Gaite, si Colyamat, si Sarati, si Ilago, si Brosas. Sinong hindi nakasama? Si Castro. Lahat sila miyembro at pinuno ng Communist Party in their own organizations where they belong. Siguro hindi ko yung isa-isain, mahaba kasi yun. Bibigyan ko yun ng pagkakataon na magtanong. Pero, dinideny nila ito. And yet, they cannot condemn the CPP and PNDF. You can imagine 408 million pesos. Grabe. 6 Tama bang math ko? 68 million times 6. Diba? It's around 400 million. Grabe. At walang ibang ginawa itong 6 na ito. Simula 2001 pa, ang mga party list na ito na kinreate namin sa CPP, they are all for the overthrow of the government. And yet, we are paying them inside Congress to do nothing but to attack, malign, and subvert the authority of the government and bastardize the democratic institutions like Congress that we have. Malinaw kung bakit kami lumalabas. Papatayin ba kami? Opo, papatayin kami kaya sila nakatakip ng mga muka. Kasi may mga pamilya pa sila. Ako may pamilya din pero hindi pa sila handa. Ako pinangalanan na. Do I have a choice? Wala na. This is going to be war. War of information. War of decision. Ayan. For standing. So mga kabadateros, this is a war. War of information. Okay? Importante ito. Will you join this person? Ako, I'll join. Taas sa kamay ako. Tutulong ako. Pasensyahan na. Sabi ko kahit nga winarningan na ako na baka matanggal lang mo kauson vlog o kaya baka matanggal lang Banat by Vlog sa Facebook. Sabi ko wala eh. Kailangan lumaban. Hindi ako pwedeng tumahimik. Pag tumahimik tayo, ano mangyayari sa atin? Talo tayo sa gera na ito. Kaya nga mga kababayan, ito lang sinasabi ko eh. Kayong 4,000 na nanonood dito, sana ngayon, meron na kayong YouTube account. Pag wala pa kayong YouTube account, nandiyan lang kayo sa Facebook, good luck sa inyo. Yun lang, ha? Sana meron na kayo dito. Tapos, i-share ninyo sa Facebook ninyo. Kasi kung sobrang dami na, hindi na nila kung mawala man ako, mawala man yung Facebook namin, at least sa inyo nandyan na. I-share nyo. Sumuporta tayo dito, lalo ng mga nasa ibang bansa. Pagkakataon na natin itong tumulong. Kung dati nag-people power tayo para ilagay si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, this time, hindi ko sinabing ilagay natin itong Pangulo ha. This time, gamitin din natin yung social media para labanan ang propaganda ng NPA. Anong unang gagawin natin? Create kayo ng mga social media account na hindi lang sa Facebook, sa Twitter, Instagram, sa YouTube. Kasi hawak nila Facebook eh. Yan ang problema eh. So anytime pwede tayo mawala dyan. So create tayo ng ibang social media account. Especially dito sa YouTube. Yun lang sa akin, maging aktibo tayo, sumama tayo sa gera ng impormasyon. Up for truth and war to side with the people. Matagal na panahon na nabubuhay ang ating bansa, ang ating bayan, ang ating mamamayan sa takot dahil papatayin ka ng NPA. Pag media ka nga na parang malapit ka sa military, wawarningan ka. Pag ikaw ay government official na malapit sa military o nakikipagtulungan sa police at military, ikaw ay wawarningan or papatayin ka, pati judge, fiscal, takot sa kanila. Sino na lang hindi matatakot sa inyo?
Natatakot ba ako? Of course. Pero tinaya ko na buhay ko eh. Sorry for the word. Dala ko yagbols ko, obit. Yon! Bit-bit ko. Patayin man ako ng CPP and PNDF, no regrets. I died for the cause of din ang peace. gamit niya. For the cause of the widows, the children na sinira ng CPP and PNDF, which you cannot stand to condemn. Ayan o, yung sinamarize ni ate. Thank you. Nuba Abeteria. Create YouTube account. Yan ang number 1. At saka other social media. Number 2. Share this video to your social media accounts. Okay? Ikakat ko rin po itong part na ito. Pero maganda rin. May share nyo na rin itong buo. Pero ikakat ko rin itong part na ito para i-share ninyo. Ha? Kayo na mismo mag-share. Okay? upload ko to. Kaya kung wala kayong YouTube, hindi kayo ma-inform sa upload natin. So sana, mag-subscribe kayo, click notification bell, kayong 4,000 plus, isipin mo kung 4,000 plus ang mag-share nito. Ang laki ho eh. Malalaman ho ito ng mga kababayan natin. At ito, para maging aktibo pa, i-share natin mismo sa Twitter account ng mga artista. I-share natin yun para malaman nila kung anong nangyayari.